Hello mga kamarsi! It's another day, it's another mini vlog. So for today's video, samahan niyo po ako maglinis serye dito sa bahay ng aking amo. At sa mga hindi nga po nakakakilala sa akin, isa po akong domestic helper dito sa bansang Hong Kong at palagi na lang po akong nag-iisa dito sa bahay ng aking amo kasi nga po ang aking mga amo ay may mga trabaho at ang dalawang alaga ko is may pasok sila sa school. Kaya habang wala po ang aking mga amo at aking mga alaga is ito po talaga ang aking daily routine dito sa bahay ng aking amo. Walang sawang paglilinis sa araw-araw. So walang sawa rin silang magkalat pag nandito silang lahat. At isa nga rin ito sa aking pinapapasalamat sa Diyos na nakatagpo ako ng amo na mabait, na hindi strikto pagdating sa paglilinis, at hindi sila strikto sa lahat. Pero nung mga baguhan pa lang ako dito, bantay sarado din ako. Pero kalaunan din is nagbago din ang aking mga amo kasi nakikita naman nila na nagkaroon sila ng masipag na katulong. Nagkaroon sila ng masipag na cheche, ganon. So ito talaga yung pinakagusto ko sa aking amo na hindi sila katulad ng iba na pagdating sa paglilinis is nagpapiano. Yung mga amo ko kasi na to mga kamars is ang importante lang sa kanila makita nila na inaalagaan mo yung mga anak nila ng maayos at malinis ang kanilang bahay. Okay, sa all right na yun para sa kanila. Hindi sila katulad ng iba na talagang kahit pagdating nila ng trabaho is i-check pa talaga yung mga pinaggagawa mo sa buong araw. Marami din ng mga rules and regulation ng aking amo dati. Nakailang papel pa kami niya na sulat-sulat kung ano yung mga rules niya. Sa una talaga is masipag ang inyong kamarsi mag-follow rules. Pero kalaunan din, syempre pag tumagal-tagal na rin, di ba, memorize na natin so hindi na kailangan. So ako na lang pala desisyon na ang kamarsi nyo, desisyon na ako nung tumagal-tagal na. Pero hindi ko naman pinababayaan ang aking trabaho at alam niya at nakikita yan ng aking mga amo. Which is kahit sa pag-aalaga sa mga anak nila, nakikita talaga nila kung gaano ko alagaan at mahalin ang kanilang mga anak. At yun na nga mga kamarsi, biglang labas na naman si Aketch kasi nga po tumawag si Madam at sabi niya sa akin, pick upin ko daw po yung kanyang parcel. Isa din po ito sa trabaho ni Marcinyo ang mag-pick up minsan, paminsan-minsan lang naman ng parcel ni Madam. Kasi ewan ko ba dito sa aking amo na to asaan tong lupalop ng kalibutan o earth nag-order ng kanyang mga parcel. At hindi man lang niya pinadeliver na lang doon sa bahay at talagang pinapahirapan niya pa talaga ako. At sabi niya pa sa akin ni Madam na manghihiram daw muna siya ng pera. Manghiram siya ng pera para pambayad dito sa parcel na to kasi ilang araw na tong nakatingga dito. Ang sabi ko naman sa kanya, ma'am, pobre na ang inyong cheche, wala ng pera sa ngayon kasi nga wala pa ang sweldo ko. Dala parinig ko na rin sa kanila yun. So ayan na nga po, malapit na po ako sa bahay at nagdali-dali na po akong umuwi. Gawa nga po na makulimlim na ang panahon at ayan nga po, andito na po ako sa bahay, kumukuha na po ako ng susi dyan kasi marami pa talaga akong gagawin. Marami pa talagang trabaho ang nag-aantay sa akin. Nakakainis talaga tong amo ko at inistorbo pa talaga ang Marsinyo. So hanggang dito na lang po muna ang aking vlog. Thank you for watching mga ka-Marsi. God bless all.